Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi mga loads, no? So grabe ang mga news natin ngayon mga idol, no? So check natin kung ano yung mga mangyayari at kung ano yung sitwasyon ngayon sa trade natin. Grabe, nag-drop mga idol. Pero nagkaroon ako ng chance, no? Dahil nag-drop siya, nagkaroon ako ng chance na magbodega dun sa may tinapik natin noong nakaraan, pero maliit lang. Na yung illuvium tsaka yung gala, nalagyan ko siya ng konting-konti lang mga idol, no? So nilagyan lang natin siya, hinati ko silang dalawa mga lods, no? Kumuha ako, pero yung ron siguro hindi na muna ako maglalagay ng ron. If ever na magkaroon ako ng budget uli, siguro magbubodega na lang, dadagdagan ko na lang yung mga coins kung ano yung hawak ko ngayon mga idol, no? Pero grabe, mag-news tayo ngayon mga lods. Update lang muna tayo. Syempre, everyday naman yan. So, let's go. So, punta muna tayo dito mga lodi sa ating local news, no? Sa Bit Pinas. So, hindi natin to nadalaw simula kaganinang umaga. So, first announced during CoinFest Asia 2025 in Bali, Indonesia. Pengu Wonderland mga idol was created in partnership with Pengu Asia, the community of Paji penguins for the Asia Pacific region. No, it is an Asian theme map because it features landmarks and cultural symbols, including Taiwan's Taipei 101, China Shanghai TV Tower, Vietnam Tan Market, Hong Kong's HSBC Building, Malaysian Petronas, yeah, Towers, Singapore's Merlions, and a classic jeepney from the Philippines and the flood control project. Ayan, no? So, hindi pala, wala pala yun. So ayan, so Pengu, no? Check nga natin kung ilan yung Pengu mga lodi. Pengu. Ay, paano ba? Ay, sorry, Punggu to. Sorry. Pengu PUBG. O, ayan ha. So, medyo drop ngayon kasi talagang nagda-drop ngayon mga loads, no? Pero grabe to, uptrend pala to nung kailan to? June. Simula nung June pala, uptrend to mga lodi. So, goods pa rin mga idol, no? Kaya medyo downtrend lang ngayong oras na to. Kasi titignan yung crypto bubble natin, drop lahat sa day, sa hours ganun, pulang-pula. Sa hours pulang-pula. So, sige na nga po. Tignan muna natin, bago tayo umusad sa news, tignan natin yung trade ko. So, may nag-comment kayo sa atin, sabi, ayan na nga, no, lumampas na tayo sa triangle, no, na ginawa natin. Pero, hindi pa tumatama yan. Dito pa yung liquidation natin. So, hindi ko alam kung bababa pa to o talagang susunditin niya yung liquidation natin. Pero, as of now, goods na goods yung sinabi ni Egrad Crypto. Tignan niyo yung sinabi niya dito, mga idol. Again and again, hate to always say being right, no? 3 hours before now, sabi niya, ayan, no? Next target, the immediate targets are set between 2.9 and 2.85. If these levels hold, we could see further upward, mga idol. At kung hindi naman yan mag-hold, umabot ng 2.65 yan, liquidated na tayo nun, mga lodi. If the price fails to maintain above these levels, we may need to resist our strategy with a possible drop to the 2.65 target, no? So, saan ba yung 2.65 na yan? Dito na banda yan, mga idol, no? So, wala na. Inabot na yung ating, mga loads, no? Ayan, no? So, ako, goods lang ako. Kung hindi talaga para sa atin tong trade na to, okay lang. No, at least, every update ko ay nakikita nyo naman yan, mga lodi. No, wala kasi ako na-update na trade sa inyo. So, kasi pag nagtitrade ako, mabilisan lang talaga eh. Kaya minsan nag-iisip ako na mag-long trade. Position trading para makita nyo everyday. No? Which is okay lang naman to mga lodi. 100 USDT. No? O, ayan. So, okay lang yan mga lods. No? Parang kinuha nyo lang din yung mga panalo natin ng mga nakaraan. Which is okay lang po. For me, no, willing to lose. Pero kung iaabutin niya yan, wala tayong magagawa. Pero pag nagpunta yan sa 6.65, baka mag-position ulit tayo, no, ng long. Ganun lang yun, mga loads, no. Check natin hanggang ma-champion natin yung bottom.
Pero wag niyo gagayahin yung diskarte ko mga idol. Hindi ako marunong mag-trade, dinuhula-hulaan ko lang yan. Isa lang akong hulalysis master. So, punta na tayo dito, no, sa ating yun na nga, no, sa Bitpinas. So, Solana, ano pa ba? Ito. Nagtaka lang ako dito ba't Polygon yung ginamit, no? During the Manila Tech Summit, Senator Bam Aquino highlighted the Bitpinas news reports on the Philippine government's blockchain initiative, where the Department of Budget and Management, which is the DBM, is now putting select budget documents on the Polygon blockchain. The initiative, led by the Bayani Chain and the Exhibit Services, aims to bring greater transparency to the public spending. This report has since been cited by the international outlets including Cointelegraph and continues to spark conversation around blockchain real-world use cases in governance, mga Lodi. So, ako goods to mga Lodi para maging transparent, no, kung ano man yung mga ginagawa nila sa mga budget gamit ang pera ng mga tao. No, Polygon, doon lang ako nagtaka mga idol, no, kasi parang wala na nga yung Polygon sa tingin ko, hindi ko. Kasi pag tinype mo yung Polygon, hindi mo na makikita yun diyan, mga lods, no. Wala na siya diyan kasi binago na. Ano na, Pol na lang ata. O yung dating Matic. Matic na nga lang type natin. Ay, sorry. Matic. Ayan, ito na siya mga idol, no? Ay, ayun pala isang Matic. Tingnan mo nga, Matic. Hindi ko nakita kanina yun eh. Ito, isa pang Polygon. Dalawa na kasi yung Polygon, mga Lodi, kaya nakakalito eh. May Polygon dito, Matic. Tapos ito naman, Pol, X Matic, di ba? So, ito yung 13 pesos, mga Lodi, sa 24 hours. Ganito yung itsura niya. Check natin yung isa. Kung ano yung itsura. Magkaiba ata to. Ito naman yung tignan natin. Parehas lang. Ano ba naman yan? Parang parehas lang itsura. So nalilito ako dito. Dati meron akong Polygon eh. Kaya lang hindi ko na siya. Nung nag-take profit ako, hindi ko na nabalikan to. No? So kung maganda o naging partner talaga to ng Philippines, okay lang. Wala namang problema dyan. Hindi naman rug pull to. Dahil matagal na OG na rin tong Polygon eh, mga idol eh. Ang pinaka all-time high nito 60 plus. Tama ba? 71 ang all-time high, no? Ang all-time low 8.80, mga idol. So ngayon 13 pesos yung Polygon. So ayun yung doon nakipag-partner, no? Hindi ko alam kung kakailangan ni Bam yan. Mayari ng Polygon. No? So hindi naman sa ano, pero parang merong mas magaganda, mas mabibilis, mas mga maganda, di ba? So kayo, bahala kayo diyan. Okay lang. SEC defense blocking foreign crypto exchange stresses it gave ample time for Filipinos to withdraw their funds from affected platforms. Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko lang kasi hindi naman sila nag-warning na ibaba nila yung mga crypto exchange eh. Nag-warning. Ang una, sinabi nila mag-ingat kayo dito, no, dahil tinitignan na ng SEC etong mga crypto exchange na to, baka maban. Baka lang maban, wala naman silang sinabi na i-withdraw nyo na yung mga asset nyo eh. 'Di ba? So ang nangyari, bigla na lang na-ban. 'Di ba? Tapos nung na-ban na, yun na. Tapos ngayon sasabihin nila binigyan ng time, tama ba? Kasi sabi dito, in a live stream webinar, the SEC pushes back against criticism that it abruptly moved to restrict unregistered international crypto exchange in the Philippines, stressing that the Filipinos had been given sufficient time. I-comment nyo nga mga idol kung hindi kasi yung sa Binance, ang nangyari sa Binance, alam nyo, 3 months. Diba sinabi nila, in-announce nila na yung Binance mababan yun, bibigyan namin kayo ng 3 months. Hindi ko alam kung 3 months, so kalimutan ko na eh. O 30 days ba o 3 months, basta ganun. Para i-withdraw lahat ng asset nyo. Wala naman silang sinabing ganun eh. Di ba? Before enforcement action were taken. Kasi may nagsabi dito, bakit biglaan yung pag-shutdown nyo ng mga international crypto exchange? Hindi ba risk din ito, knowing that hindi naka-pull out yung mga tao ng kanilang asset sa mga nasasabing exchange? The SEC makes it clear that before issuing the advisory against the unregistered
foreign exchange, it gave all the concerned platform and Filipino users ample time to comply. Since wala silang hindi ko alam eh. For me wala. So sorry kumbaga baka mali nga ako, baka nga meron. Pero sa tingin ko wala, araw-araw naman ako nag-update mga idol. Siguro kung na-miss ko 'yon, i-comment niyo diyan yung link sa comment section. Sabihin niyo sa akin, Chupul Jeblo, ito hindi ka nakikinig, di mo alam pala eh. O ito, basahin mo to, ganun. Pasa niyo. Comment niyo yung link diyan, tatanggapin ko 'yun. Mga lods, tatanggapin ko na mali tayo. Pero ang pagkakaalam ko, wala silang sinabi. Ang sinabi lang nila, tinitignan nila, no? Kumbaga binabalaan nila na baka mabanto o baka mabanyan. Wala silang sinabi na kunin niyo na yung mga asset niyo dahil ibaba namin yan. Walang ganun. Na akong na-encounter Kayo, subukan niyo. Hanapan niyo ako ng ganun. Mga idol. 'Di ba? Ayun lang yung ko dito. Ayun lang yung comment ko diyan, mga idol, no? Kung meron, edi magso-sorry ako, wala namang problema eh. Kasi ang sa akin, everyday tayo nag-update. Everyday tayo nag-news. Tinitignan natin yung mga update, wala naman eh. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin nila meron. Di bahala ang ina talaga. Pag wala talaga, kapag walang napakita, paano 'yun? Sinungaling kayo, ganun. Pag may napakita ako yung sinungaling, sige tatanggapin ko, mag-sorry ako. O ibig sabihin bobo ko, hindi ko na daanan yung news na 'yun. Ganun, no? Nagsasabi ako ng mali. So mag-sorry ako, sinungaling ako. Pero kapag kayo walang napakitang ganun, dapat ganun din, di ba? So yun lang yun, mga lodi. So balik na tayo dito. Ayun yung mga yan eh. Nako, ito malungkot na balita din to. Buti hindi pa ako bumibili nito. Bala ko rin sana bumili nito eh. Pero hindi na lang kasi meron pa ako sa cellphone. Magto 2,000 na yung pay ko sa cellphone, pero ang transferable pa lang is 200 kasi hindi pa ako na aprobahan dun sa number 9 ko. Taragis yan. Hindi ko pa ma-transfer. Taragis yan. PiCore team is having difficulties. Nako po, mga PiCoins community. As reported over the last weeks and months, PiCore team is having difficulties to actually engage their community even inside their own ecosystem. What? Here is just one example out of 2.6 billion Pi unlocked and free on the mainnet. Just 3.5 million has been bid in their domain auction campaign. It's just sad how badly Pi is performing lately. So, talaga kung titignan nyo kasi ang Pi talagang drop na drop, no? Talagang parang durug. 0.3? Sorry, naka pesos eh. Yes, 0.3. Kita nyo to mga idol, nakamax yan. Para siyang rug pull coins, di ba? Para siyang SLP. Pero nasa 20 pesos pa ang halaga niyan, mga lodi, no? Nag $2 to 270 something. No? 2.9, no? Grabe. Halos magto 200, tama ba? So ngayon 20 pesos, mga idol, no? So ayun. Talagang medyo maraming nadi-disappoint ngayon sa Pi. Doon nga lang sa pagko-confirm eh. Isipin nyo, ilang taon na ako nagpa-Pi. Mga lodi, hindi ko na nga namamine eh. Natamad na ako minsan pindutin. Pero pag naalala ko lang, pinipindot ko yung mine. Diba? Halos magto 2,000 na yung ko doon, yung Pi ko doon, mga idol. Kaya lang, hindi ko nga siya ma-withdraw. Kasi nga, hindi pa ako na-aprobahan doon sa number 9. No, ano pang kailangan kong patunayan para malaman na totoong tao ako? Na hindi ako bot. Pi Dev. Ayan, mga lodi, no? So malungkot na balita to sa mga pioneers, mga lodi. So alam niyo na 'yan. At ito, napakaswerte. Sa mga may tangem diyan. 2 massive XRP related news this week. XRP Ledger token supported added na. Nako, may XRPL token supported added sa Tangem. You can now buy your Tangem wallet with XRP. Nako, pwede ka nang bumili ng Tangem using XRP. Might as well enlist in the XRP army. So, ayan mga lodi. Sana all Tangem. Treasure ako eh. Treasure ako. Tama ba? Tama, treasure. Ayun yung gamit natin eh.
Treasure Safe 5. Yeah? So, pakinggan nyo muna ito mga Lods. But yeah, I think I think we will probably see some more, probably for the big ones, Sol, XRP, ADA perhaps. But whether all these other ones get approved or not, that might be a bit of a bridge too far, even for this new SEC, which is so unbelievably pro crypto. It still kind of boggles my mind when you think back to where we were a year ago. So, halos lahat naman mga idol magkakaroon kumbaga, sabi nga nila halos 1 month and ano na lang, October kasi yung pinaka-deadline mga idol di ba? So, magkakaroon na talaga, babaharin ng ETF. So, halos lahat magkakaroon ng ETF, di ba? XRP ETF buzz heating up mga Lods, no? Talks of the big ones, no? Talks of the big one. XRP ETF along the ADA, Cardano and Solana possibly next in line. Ito na yung mga sunod na ma-aprobahan, no? With the new pro-crypto-sec stance, XRP could be front and center, mga idol. Tapos yung nakaraan, nagbayit na sinabi nila, di ba, na pwedeng XRP, yung pinaka-big, no, na ETF na pwedeng mangyari is nasa XRP, mga idol. So, hintayin na lang natin, kapit lang mga idol. Sabi ko nga sa inyo, kaya may inip mas maganda kung meron naman kayong time kumbaga, time na target, mga idol. Huwag na kayong tumingin sa portfolio nyo, no? Gawin nyo na lang yung mga gusto nyo, magtrabaho kayo, ganyan, kung anong ginagawa nyo sa buhay. Balikan nyo na lang kung kailan nyo talaga time na kukunin. At syempre, para hindi kayo mahuli sa balita, manood kayo muna sa akin. Kahit hanggang hindi nyo habang hindi nyo tinitingnan, manood kayo sa akin para hindi kayo nahuhuli sa balita. Yeah, so ito naman. Nako, ito yung basahin lang natin to mga Lodi, dahil malupit yung sinabi dito ni Ripple City, which is tama naman, na dapat hindi nag-aaway, no? XRP Ledger versus Chainlink. Why did the US government choose Chainlink over the XRP Ledger to bring economic data on chain, di ba? This decision actually strengthens Ripple vision. Sabi dito, two different missions, XRP Ledger and Chainlink are solving completely different problems in the blockchain ecosystem. Magkaiba yung kanilang sinusolve, no? Hindi sila dapat magkaaway, mga idol, no? Pwede talagang magkampi sila, partner. Parang ano yan, diesel tsaka gasoline, o premium, diesel o premium. Pares kailangan yan, mga lods. XRP Ledger is a layer 1 blockchain built for value transfer and settlement. Chainlink is an Oracle network that brings off-chain data on-chain, di ba? Sabi nga dito, both are foundational but they're not competitors. Ayun ang magandang binigay doon, mga Lodi, no? So, overall, mga Lodi, hindi dapat sila nag-aaway, no? Cost of throughout, no? XRP Ledger, 3.5 second settlement, 1,500 plus TPS, no congestion. XRP Ledger's transaction cost, sobrang baba lang. Chainlink execution speed and cost depends on the chains that plug into, often Ethereum, which is slower than and gas intensive. XRP Ledger is built for payments and liquidity at scale, while Chainlink is widely used for data. Diba? So, nagigets nyo na yan, mga idol. Kaya nga sabi nga dito ni Saul, tamang-tama yung sinabi ni Saul dito. Sabi niya, imagine you woke up today to the news that the XRP Ledger was being adopted by the US government, but the use case was data storage and not money movement. I will be like, wait, what? Di ba? Ganun yun eh. Kasi kung binanggit si XRP doon sa pag-transfer ng data, magtataka ka na ngayon. Talaga siya, hindi naman ganun yung purpose ng XRP Diba? So, kaya tumigil na yung mga nang-aasar dyan na, di binanggit si XRP. Sa data yun Diba? Hindi talaga siya babanggitin doon dahil hindi siya para doon, mga Lodi. Dahil pag in-announce yung XRP, malupit talaga yan. Sabi nga dito, people still don't understand. When the announcement comes from XRP, the world will change. Sabi. The world will change, mga Lodi. So, ayan, grabe. So, basahin natin yung mga comment nyo, mga idol
Basahin natin. Ito yung kaninang ano. Medyo yo, maaga guys. pa kasi mga lods eh. Kasi medyo baka umalis ako mamaya. Kaya kailangan ko na mag-update kayo ngayon para hindi kayo malungkot mga lods, no? Ayan, shoutout kay Tutorial Vlog. Ayan, XLM to the moon. Boss Dangs, birthday ko pa naman sa September 17. Sana maganda pa birthday ni Papa Jerome. Sana nga, idol. Ano yan? Magdilang anghel ka. Yung dila mo, labas mo, gawin mo anghel. Nakalimutan mo yata, sa September 1 ay 500 days after having boss. Kaya bumagsak ang BTC dahil marami na ang magti-take profit. Ay, oo nga, no. Ayun yung strategy kasi yan mga Lodi, 500 eh. No? Si Mr. MacD, books, hindi ako sure talaga ba September 1? I don't know eh. Pag lumagpas pababa sa plug, durog tayo, sir. Oo nga, pero ano ba ang iyong tawag dito? Liquidation. Dito pa yung liquidation ko. Alam niyo naman 'to, di ko naman binabago 'to eh. Dinrawing ko yung plug, no? Pero yung liquidation natin banda dito 'yan sa may 2.7. 2.76. 'Di ba? So ayan oh, nagre-rebound na. Huwag ka magtitiwala sa rebound na 'yan dahil baka fake 'yan. Baka pag rebound niyan, maglong ka na biglang biglang bumaba. So, okay lang yan mga lods. No? Huwag nyo masyadong isipin yung mga trade nyo. May stress kayo. Ayan. Si Books. This lay millennial. Ayan, shoutout sa'yo. Dali lang Lagi ako nabubulol sa pangalan nito eh. Disley Milarnineria. Disley Milarnineria. Neria. Hindi ko kaya ng Si Smaglas lang makakabanggit niya ng mabilis, mga idol. Disminoria na lang. sorry, joke lang. Milarnineria. Taragis yan. Ayan. Shoutout sa'yo. Nakapahinto ako lagi pag ikaw na yung binabasa ko eh. Jerry Beneventura, ayan, shoutout sa'yo. Si Cruzak, pag nagtipi ka, boss, ng malakihan, paunti-unti lang ang withdraw para hindi halata. Ganun ba yon? Pwedeng strategy yan, mga idol, no? Si Clavis, ayan, hindi nag-eject yung pilot, idol, wala ba automatic ejection? Hindi raw gumana, idol eh. Talagang nagkaroon ng problema sa engine o kung saan man doon, electrical. Nilinis ni Trump yung mga drug cartel sa lugar. Ilang taon na yung namumuno doon sa lugar, walang nagawa. Pero si Trump talagang gusto mawala mga drug cartel doon. Kaya siya mismo kumilos. Yung pala yun, nagsuntukan sa Mexico. Halos lahat ng mga games at sites ngayon, Gmail yung hinihingi para makagawa ka ng account. Dapat mas patibayin yung mga anti-hacking defense laban sa mga hacker na may masamang intensyon. So ayun naman, sinabi nila, matibay naman daw na mga lods eh. Ripple is everywhere, kahit saan ka mapunta, merong partner yung Ripple. Tama ka dyan, idol. Si Aldrin Matalog, shoutout sa'yo. Si June Abindanyo, always yan. Kaya nandyan si XLM kasi Lord, sa pagkakaalam ko, nag-upgrade na sila. Soroban, parang Ethereum, may DeFi apps na siya. Staking, landing o lending, DEX, NTFs at tokenization, DAOs at pang programmable apps. Hindi na lang siya payment at remittance. Ganun pala, ang galing ni Golden King Di ko alam yun, idol. Salamat sa iyong malupit at napakagandang information Salamat sa iyo. Hunter, pwede ka na mag-dub, idol. Huwag ko Hindi, mahilig ako mag-ganon kasi kapag nagiinom kami, pag yung mga lasing, nag-uusap dun sa mga dulo, lagi kong dinadub yun, sabi ko sa katabi ko. Ayun, yun pinag-uusapan nila, ginaganon ko sila. Mahilig ako sa ganun eh. Jeff, after ng Kronos, SLP naman tayo mag-imbak. Yan. Hindi ako mag-imbak ng SLP, idol eh. Kasi kung akin lang to ikaw kung gusto mo. Pero sa akin, kung mag-ipon ka ng coins ng Axie, ng nasa Axie Infinity, it's either AXS or RON coins. So yun yung sa tingin ko, no? Kaya ako kino-convert ko lahat ng mga coins ko sa RON eh. Pag dito sa kaka-withdraw ko nga lang ng ng SLP sa meron akong 5,600 pala sa na SLP sa ang tawag dito, Axie, sa
Yung sa bago. Hindi ko na. Yung classic tsaka yung ano, nakalimutan ko na naman. Basta yun. Winidraw ko siya, napunta siya rito sa Ronin Wallet. So, yung 5,600 na SLP, $10 lang pala inaabot nun. Taragis yan. Ang tagal kong hindi kinuha. Ayan. Ang lapit mo pala mag-voice over quiz. Parang isa Ghost Fighter. Sabi ni Raymond Montanilla, shoutout sa'yo. Ayan, si Haru. Pet Pilisardo, still watching. Ayan, si LA Gaming. Lods, hindi kaya scripted ang pag-pressure ni Trump sa Fed? Kasi isipin mo, kapag pinipressure ni Trump ang Fed, di sila nagre-rate cut. So, stable or drop pa rin ang crypto at alam naman nating anak ni Trump is bibili ng coins. So, iniisip ko lang, baka ginagawa ni Trump para makabili pa anak niya. Wala nang iniisip ko lang. Ayun. Pwede nga yun, idol, no? Pwede yung sinasabi mo, mga Lodi. Ang galing mo, naisip mo yun. Uploads. Ann Curtis ko, yung classmate ng pinsan ko yun dito sa Angeles City. Talaga ba? Sana all naging classmate ni Ann. Alam niyo ba pangalan ko sa ML? Hindi, sa bagay nababago na yun. Dati kasi hindi matagal yung bago mabago, di ba? Pag nagbayad ka ng pangalan. Una ko nilagay doon na pangalan, Nunal ni Ann Curtis eh. Pangalan ko doon, Nunal ni Ann Curtis. Ayun. Pero babaguhin ko na, idol. Pasensya ka na. Ayan. Naisip ko lang yung dati. Wilson. Gusto ko pa magbodega, boss. O yan, pwede nga eh. Chillax lang tayo. Si Haring Saldang, shoutout sa'yo. Crypto only funds para sign up ako dyan, Kuya Jeb. Crypto only funds? Meron ba nun? Pwede ba ako doon? Magla-live ako ng Aubo. Mag-update ako ng Aubo. Pwede ba yun? Baka lalo ako magsialisan. Si Hal Green Lim, shoutout sa'yo. Nako, ang ganda sinabi niya. Pi Network X. Pipe Network, check. Si Pipe Network na lang daw, wag na Pi. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Si Bibo, yung HB. Tumaas din, yung high blood. Yun lang. Si Pax Strategies. Ayan. Shoutout sa'yo. Pwede na maging artista, Lods, kung ang kuha. Okay na. Okay script. Artista, dapat voice, voice. Basta yun. Yung voice na yun. Tawag doon, voice actor. Shoutout po. Ayan, si Rapi Aga. Ayan. XRP rank 3 sa market cap. It means madaming investor sa loob ng market cap at naghihintay ng long term serious community. XRP group ay tinatarget nila yung short term. Ayan. XRP group ay tinatarget nila yung short term kasi hindi seryosong investor. Kasi iniisip nila biglang sell agad. Nagta-timing lang yan si XRP community. Kasi kontrolado na yan ng Ripple at daming lumalabas na news na super high XRP. Na super high, kaya dapat hintay lang yan. Kasi yung holders o long term lang mananalo dyan. Tinitiis lang nila yung short term, kaya ang ETF ay approve na yan. Sekreto lang yan nila. Pero hindi nila bigla ang super taas. Ang XRP... Wait lang. Para ako nagiging baby talk eh. Sikreto lang yan nila. Pero hindi nila ibibigla. Siguro hindi nila ibigla ang super taas ang price ni XRP. Pataas kasi nag-aabang ang short term. Sell agad. Kaya nagta-timing yang mga ng paraan si XRP group. Para lang yan sa favorite coin na gustong gusto si XRP na support sila ng magtagumpay. Like me, iniwasan nila ang short term. Kaya alam nyo ba, kaya malapit na yan sabog, dapat hindi malaman ng short term. Alam nyo ba na isa sa mga ways para ma-shake out yung mga holders ng XRP is mag-pump yung XRP. Ganito yan mga idol, ano ko sa inyo. Sorry. Ganito. Halimbawa, ang target mo, no? Kumbaga, papaliparin na nila si XRP sa $100. Halimbawa lang $100. So, aabutin ngayon yan yung mga tawag psychological number ang tinatawag nila diyan. So, ang gagawin niyan, unang-una yan, lilipad yan ng $5. Pak! Pagdating ng $5, magko-consolidate yan diyan. Mga idol, no? Magko-consolidate yan para i-shake out yung mga kinakabahan na nasasabihin nila
oy, baka ano na, baka hanggang dito na lang babagsak na, no? Parang ganun. So, ang gagawin niyan, magko-consolidate siya ng $5, tapos babagsak siya ng $4. Ganun, ha? Babagsak siya ng $4. Tapos, nandito nakaharang eh. Tapos, pag may mga nagbenta na, ay, hanggang dito na lang yan, babagsak na yan, aangat ulit yan, mga Lodi, aabotin niya naman yung $10. Punk! Pag inabot niya yung $10, mga Lodi, marami na magbebenta na naman dyan, uubusin na yung mga XRP nila. Di ba? Tapos magko-consolidate na naman yan, bababa na mga hanggang $8. So yung iba dun, wala na to, pababa na to, benta na natin. So mauubos na naman, mababawasan na naman yung mga holders ng XRP kasi nagbenta na sila. 'Di ba? Habang binibenta nila 'yan, binibili nila ng mga mayayaman 'yon, ng mga whales 'yon. Tapos, aangat siya ng bigla ng $20, pang 20. Siyempre, yung mga naiwan na, wala na, hindi na sila magpa-profit, nabenta na nila 'yung sa kanila eh. So, yung magpa-profit diyan yung mga naka-hold pa rin. Yeah? So, ang mangyayari, mag-consolidate agad diyan, baka umabot pa ng 14 to 15 'yan, no? Para ma-shake out na yung mga iba na may hina, mga weak hands, paper hands kung tawagin nila. Ba, mag-shake out niyan kasi isipin nila pababa na. So bababa na. Sa kalilipad dyan ng 100. Boom! Iwan lahat mga Lodi. Mga nagbenta dito sa part na to. Sa part na yan, mga nagbenta dyan sa 5, 10, ayan, 15, 20. Wala na yan mga Lodi. Hindi, sunod na bili nila ng XRP, mahal na. So na-shake out na sila dun sa part na yon, mga idol, di ba? So ganun yung iba ng shake out, nagpa-pump sa mga psychological number, mga idol, di ba? Ganun yun. Ayun, nasa na? O, ayan. Salamat sa pagbahagi ng isa kang bot. Ayan, si Ferdinand Deezer, shoutout sa iyo. Si Joseph Berdin, always shoutout dyan. King Shangsheng. Robbie Michael Paway. Ayan, shoutout sa iyo, idol ha. Tapos si Unbelievable. Mga boss, ano ba tips kung kailan naangat ang altcoins? Bigla na lang kasi may aangat eh. Walang nakakaalam niyan, idol. Kasi kung may nakakaalam niyan, mayaman na tayo lahat. Alam natin yung kung kailan naangat, di ba? So ang mangyayari diyan mga Lodi, sabi nga nila, tatlo lang, no? Tatlo lang ang rules sa crypto. Ito tatandaan niyo to sa mga hindi pa nakarinig nito, ha. Tatlo lang. Unang-una, kahit gaano kataas ang inabot ng market ng crypto mga Lodi, babagsak yan. Ganun yun, babagsak yan. Kahit gaano pa kataas, kahit na lumipad pa sa moon yan, sasabihin ng iba, wala nang babaan to, dito na lang to mag-i-stay. Mayaman na kami. Hindi ganun mga Lodi, babagsak at babagsak yan. Pangalawang rules, kahit gaano pa kalalim yung binagsak niyan, kahit umabot pa ng impyerno yan mga idol, babalik at aangat ulit yan mga Lodi. Magba-bounce up, bounce back ulit yan. Magkakaroon ulit tayo ng bull market. Kahit ano pa mangyari. No, yun yung pangalawang rules. Ang pangatlong rules, hindi mo matatimingan kung saan ang bottom at ang top mga idol. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo matatimingan yan. Nasaan yung bottom at top. Kaya nga, mas panalo yung mga nag-hold ng matagal na panahon dahil tumaas bumaba, talagang tataas pa rin, di ba? Kaya nga yung rainbow ng Bitcoin, pag tinignan mo, pataas eh. Pag tinignan mo siya ng short term, makikita mo yung volatile, pababa, taas. Pero kung sa mahabang panahon, puro pataas yun, pag ganun yun, mga lods, di ba? So, ayun yun ha, mga lods, yan. Mag-subscribe na kayo, maabot na kayo dito, like nyo yung video natin ha. Ayan, si Mary Ann Jose Palucia Marites, shoutout sa iyo. Si Arnold Pelaez, si Ron Villanosa, si Anli Popcorn at syempre si Junel Nael ang nag-shoutout, ang nag-champion sa atin, nag-shoutout tuloy. Nag-champion sa ating mga comments. So, ngayon mga Lodi, actually medyo maaga pa to na ni-record ko. No, actually anong oras na lang ba? 5:30 pa lang. Pero mapapanood nyo to baka mamaya ng gabi mga idol, no? Kasi medyo may lakad ako. Kasi once na in-upload ko to, baka yung mga hindi pa nakakapanood ng video na ginawa natin kanina, eto na agad yung panoorin. So hindi na mapanood yung unang ginawa nating video. So isi-set ko lang to ng alas 9 or alas 10 para mapanood nyo mamaya mga idol, no? So ayun, grabe. So solid, napakaganda ng mga news natin mga idol. Sana meron kayo natutunan kahit papano. Maraming salamat sa mga nanood mga Lodi.
Sana huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Check nyo yung mga nasa description dyan sa link natin sa baba ng video. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, if you don't subscribe, wait, can you? I'll do that. If you don't subscribe, I got the background, okay? Peace!